Hindi mapakali sa pag-aalala si Timothy habang naghihintay sa mga pulis. Siya at ang asawang si Barbara ay kasalukuyang sinusuyod ang kanilang komunidad pati na rin ang malapit na kakahuyan. Umaasang matatagpuan nila ang kanilang nawawalang anak na si Cynthia. Sa gitna ng kanilang paghahanap, nakatanggap ng isang text si Timothy mula sa best friend ni Cynthia na si Denali. Sana ay okay lang siya. Sana ay walang nangyaring masama sa kanya. Noong mga panahong yon, marahil naisip ni Timothy na ito ay isang taos-pusong pag-aalala ng isang matalik na kaibigan. Hindi nila inakala ang kalupitang sinapit ni Cynthia sa kamay ng kaibigan na ito. Pagtataksil na nag-ugat sa kasinungalingan, kabuktutan at kasakiman. Daddy's right-hand man. Ganyan inilarawan ni Timothy Hoffman ang kanyang anak na si Cynthia o Sisi para sa mga taong malalapit sa kanya. Ipinanganak noong October 8, 1999, si Cynthia ay isa sa 7 anak nila Timothy at Barbara at ang mag-anak ay nanirahan sa Anchorage, Alaska sa Amerika. Ang pamilya Hoffman ay namuhay ng masaya at napakalapit sa isa't isa. Na-diagnose na may developmental disorder si Cynthia at sa edad na 19, siya ay may mental capacity ng isang 12-year-old. Hindi naman niya naging hadlang para magsumikap ang dalaga na magtagumpay at maging independent. Kahit medyo hirap, nagsumikap siya na makatapos ng high school at nagtrabaho din siya sa kumpanya ng kanyang ama na Hoffman Handyman and Repair Services. Kaya nga siya tinawag na Daddy's right-hand man. Noong taong 2019, excited si Cynthia na makuha ang kanyang driver's permit at driver's license at ipinangako ng kanyang ama na ibibigay niya sa anak ang kanyang lumang sasakyan. Mabait at mapagmahal na tao si Cynthia. Gustong-gusto niyang makipagkaibigan at gagawin niya ang lahat para sa mga taong mahal niya. Unfortunately, dahil na rin sa disability ng dalaga, naging vulnerable siya at naging easy target ng mga taong mapagsamantala. Isa na nga dyan ang taong itinuring niyang matalik na kaibigan, si Denali. Di tulad ni Cynthia na lumaki sa isang stable na tahanan, si Denali, ipinanganak sa ngalan na Alexandria Baker, ay namulat sa magulong buhay simula pa sa kanyang pagkabata. Si Denali ay pangatlo sa 5 magkakapatid na puro babae at sa murang edad, lahat sila ay isa-isang tinanggal sa poder ng kanilang ina dahil sa pagpapabaya nito. Isa pa, ang boyfriend ng ina na kasama nila sa bahay na mga panahong yon ay bayolente at mapangabuso. Umabot sa sukdulan ang karahasan sa buhay ng batang Denali nang masaksihan niya ang pagpatay ng nobyo ng kanyang ina sa kanyang 2-month-old baby sister. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan nila ang 2-year-old na si Denali na nabalutan ng dugo ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ng insidenteng ito, inilipat ang bata sa kanyang adoptive family. At noon nga ay pinalitan ang kanyang legal na pangalan para magkaroon siya ng pagkakataong makapagsimula muli. At simula noon, nakilala na siya bilang si Denali Dakota Sky Bremer. Sa kabila ng kanyang bagong buhay at bagong pangalan, tila hindi pa rin matakasan ni Denali ang kanyang trauma mula sa nakaraan. Simula nung kanyang early teens ay nag-umpisa na itong magrebelde at sumama sa mga taong ika nga ay bad influence. Ayon sa mga ulat, nalulong ang dalagita sa iba't ibang bisyo at para may pangtustos dito, may mga pagkakataong ipinagbili nito ang sarili. Kaya nga nagtaka ang ilan nang malaman na naging malapit agad si Denali kay Cynthia na magkakilala ang dalawa sa kanilang high school. Laging magkasama ang dalawa at madalas nagsisleepover sa bahay ng isa't isa. Pero kahit na opposites ang dalawa, wala naman nakitang masama ang pamilya nila sa kanilang pagkakaibigan. Si Cynthia, masaya sa company ni Denali. Si Denali naman, tila nahahawaan ng pagiging good girl ni Cynthia. Sa loob ng maraming buwan, walang naging problema ang mag-best friends. Hanggang sa makilala ni Denali online ang misteryosong lalaki na si Tyler noong huling bahagi ng taong 2018. Nakuha ni Tyler ang atensyon ni Denali dahil napakagwapo nito sa kanyang mga pictures. Ang dalawa ay kadalasang nag-uusap via Snapchat at nang lumaon ay nagsimula ang kanilang online relationship. Ayon sa lalaki, siya ay 21 years old at nakatira sa state ng Indiana. Siya raw ay isang multi-millionaire dahil siya ay nanalo ng malaking halaga sa lottery. Marahil ay nahulaan nyo na pero isang catfish nga si Tyler. Ang kanyang totoong pangalan ay Darren Schillmiller at syempre, pictures ng ibang tao ang ginamit niya. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Darren daw ay hirap sa pag-aaral, napakamahiyain at inilarawan ng mga kaklase na weird. Oo, siya ay 21 years old nga at taga-Indiana.
pero hindi siya nanalo sa loto at lalong hindi siya milyonaryo. In fact, siya ay nakatira sa basement ng kanyang lolo, jobless at walang ginawa maghapon kundi maglaro ng video games at manood ng TV. Isang common na online catfishing story lang sana to. Pero bukod sa pagiging sinungaling at mapagpanggap, si Darren aka Tyler ay isa ring manipulator, pervert at child predator. Nagsimulang lumabas ang ugaling ito ni Darren sa mga weird pero harmless na behavior, gaya ng paggawa ng iba't ibang fake social media profiles para makipag-usap sa kanyang mga babaeng kaklase na hindi siya pinapansin sa personal. Pero nang lumaon, naging disturbing na ang mga kilos nito, gaya ng out of nowhere na panghihingi nito ng bikini photos sa kanyang mga classmates. Hilig din niyang bumuo ng online relationships sa mga single moms. Tapos ay magre-request siya ng pictures ng kanilang mga anak o larawan ng dirty diapers ng mga ito. Obvious nga na habang tumatagal, lumalala ang deviant at disturbing behavior ni Darren. Sa maikling panahon ng pag-chat ni Darren aka Tyler at Denali, na ibahagi ng lalaki ang kanyang mga dark desires at fetishes. Napakasama at kriminal ng mga ito na hindi ko na kayo mabibigyan ng detalye. Basta, ang mga ito ay may kinalaman sa mga bata, sanggol, panggagasa at pagpatay. At ang lahat ng karimari-marim na gawaing yan ay gustong ipa-video ni Darren. Sa kasamang palad, imbis na magimbal at tumanggi sa mga pinapagawa ng lalaki, naging isang willing participant si Denali. Noong April 2019, isang nakakakilabot na offer ang hinain ni Tyler kay Denali. Gusto daw ng lalaki na i-video ng girlfriend ang pang-rape at pagpaslang sa isang babae. Ang kapalit daw nito ay tumataginting na $9 million. Dahil paniwalang-paniwala siya na milyonaryo si Tyler, pumayag si Denali at nag-umpisang pagplanuhan ang krimen. May 2019, ibinahagi ni Denali sa 4 niyang kaibigan ang kanyang plano, pati na rin ang gantimpala sa paggawa nito. Ang mga kaibigang ito ay sina Caleb Leyland, 19, Caden McIntosh, 16, at 2 menor de edad na hindi pinangalanan, isang lalaki at isang babae. Kinumbinsin niya ang mga ito na tulungan siya kapalit ng parte sa perang matatanggap. Pumayag naman sila. Sa mga panahon ding ito na pagdesisyonan ni Denali na si Cynthia ang kanyang magiging biktima. Ayon sa kanyang interview ilang taon matapos ang krimen, ang best friend daw ang kanyang tinarget para makapaghiganti dahil nagkaroon daw ang dalawa ng alitan dahil sa isang lalaki. Pero ayon sa mga malalapit sa kaso, tinarget talaga ni Denali si Cynthia dahil alam nito ang mental condition ng kaibigan. Ibig sabihin ay mas madali niya itong mapapasunod. June 2, 2019. Niyaya ni Denali si Cynthia na mag-hiking sa Thunderbird Falls kasama ang isa pang kaibigan na si Caden McIntosh. Ang Thunderbird Falls ay isang sikat na tourist spot sa Anchorage. Pero sa lawak ng lugar, napakadaling makahanap ng pwesto kung saan walang makakakita sa'yo. Nang hapon na yon, kasama si Caden ay sinundo ni Denali si Cynthia mula sa bahay nito gamit ang truck na pinahiram ni Caleb Leyland. Wala namang napansing kakaiba ang mga magulang ni Cynthia dahil madalas namang mag-hangout ang dalawa. Wala silang kamalay-malay na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita nilang buhay ang anak. Habang nag-hiking ay normal at masayang nag-uusap ang magkakaibigan. Ang hindi alam ni Cynthia, kachat pala ni Denali si Tyler habang sila ay magkasama. Ang lalaki ay nagbibigay sa girlfriend ng step-by-step instructions kung paano isa sa katuparan ang maitim nilang balak. Pagdating sa isang isolated spot, doon na sinunggaban ni Denali at Caden si Cynthia na ikinatumba nito at dali-dali nilang ginapos ang mga kamay at paa ng dalaga gamit ang duct tape. Nilagyan din nila ng duct tape ang bibig ni Cynthia para hindi ito makasigaw. Habang nakagapos ay kinunan umano ng dalawa ang dalaga ng mga larawan at video para ipadala kay Tyler. Pagkatapos nun, kinuha ni Caden ang baril ni Denali at binaril nito si Cynthia sa likod ng kanyang ulo. Iniwan nila ang kanilang biktima sa kalapit na ilog. Ginawa nila Denali at Caden ang lahat para hindi sila mahuli sa ginawa. Una, dinelete lahat ni Denali ang mga chats at text messages na mag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Cynthia. Pangalawa, inipon nila ang mga gamit ng biktima at sinunog ang mga ito. Bukod dyan, nagpanggap si Denali bilang Cynthia gamit ang cellphone ng biktima. Tinext nito ang mga magulang ng dalaga at sinabing siya ay makikipagkita sa iba pa niyang mga kaibigan sa Polar Bear Park, isang lugar na malayo sa Thunderbird Falls. Lahat ng ito ay masusing pinagplanuhan para iligaw ang investigasyon.
Nang lumalim na ang gabi at wala pa si Cynthia, labis na ang pag-aalala ng kanyang mga magulang. Bukod sa hindi nito ugali ang magpagabi, hindi rin nila makontak ang anak. Bago maghating gabi ay sinubukan ng amang si Timothy na i-report bilang missing person si Cynthia. Pero sabi ng mga pulis, dahil adult na ang dalaga, kailangan nila maghintay ng 24 hours. Frustrated man, hindi nagpapigil ang pamilya Hoffman at sila mismo ang naghanap sa nawawalang si Cynthia. Kinabukasan, June 3, around 11:30 a.m., finally ay idineklara si Cynthia na missing person ng mga otoridad. Ibig sabihin ay gagawa na sila ng investigasyon at mga aksyon para mahanap ito. Nang mga oras ding ito, nakatanggap si Timothy ng message mula kay Denali na nagpapahayag ng pag-aalala nito sa kaibigan. Hapon ng parehong araw, isang hindi inaasahang tip ang natanggap ng mga pulis. Isang tao ang tumawag sa kanila at sinabi na si Denali ay may mga nakakabahalang pag-amin sa kanyang Snapchat. Ito ang kanyang mga sinabi. I just want to thank everyone that's been there for me my whole life and these past few years and everything. I fucked up. I know I did. If I could take back what I've done, I can't. I'm sorry everybody, my family, my friends. I guess you will hear from me when you hear from me, but I won't be back for a long time. I'm sorry, I did not mean to do it. I did not mean to do it. Para sa mga investigador, sapat na ito para imbitahan ng dalaga for questioning tungkol sa pagkawala ni Cynthia. Nai-connected din nila si Caden sa pangyayari kaya kasama din itong in-interview. Hindi naman nagtagal at umamin sa ginawa sila Denali at Caden. At matapos nilang ituro kung saan iniwan si Cynthia, noong June 4, nakita ang katawan nito sa tabing ilog ng Eklutna River. Gaya nga ng paglalarawan nila Denali sa nangyari, natagpuan si Cynthia na nakagapos ng duct tape ang mga kamay at paa, tinakpan ng duct tape ang bibig at may tama ng baril sa likod ng ulo. Pagkatapos ng malagim na discovery, agad na inaresto sina Denali at Caden para sa suspicion of murder at tampering with evidence. Kahit na umamin ng dalawa na sila ang responsable sa kinahinatnan ni Cynthia, itinanggi naman nila na planado ang krimen. Ayon sa bersyon ni Denali, nung araw na yon ay nagkasundo silang tatlo na igagapos nila ang isa't isa bilang katuwaan. Nauna si Cynthia na gawin ito, pero ayon sa kanya, nang takpan na nila ang bibig ng dalaga ay nagpanik ito, nagsisisigaw at nagbantang isusumbong sila sa mga pulis. Dito na daw kinuha ni Caden ang baril ni Denali at tinapos nga si Cynthia. Tinulungan niya lang daw ang lalaki na itago ang krimen dahil sa takot na saktan din siya nito. Si Caden naman, inamin na siya nga ang kumalabit sa gatilyo, pero nag-blackout daw siya nung oras na ginawa niya yon. In short, hindi niya maalala ang eksaktong nangyari pati na rin ang kanyang naging motibo. Ni hindi nga daw siya sigurado na yun ang tumapos kay Cynthia dahil posible daw na buhay pa ito nang iwan nila at nalunod na lang kaya nasawi. Ang pagtatangka ng dalawang suspect na pag-aangin ang kanilang partisipasyon sa krimen ay nauwi sa wala. Sa panahon ngayon, isa sa mga unang sinusuri ng mga investigador ay ang mobile phone at internet history ng mga sangkot sa isang krimen. At yun nga din ang ginawa sa kasong ito. Dahil dyan, nadiskubre nila ang mga pag-uusap nila Denali at Tyler tungkol sa kanilang plano. Nakita din nila ang mga malalaswang larawan at videos ng mga bata sa phone ni Denali. Bukod dyan, nang itrack nila ang number ni Tyler, lumabas na ito nga ay pagmamay-ari ng isang Darren Schillmiller na taga-Indiana. Gamit ang impormasyon na kanilang nakalap, nakabuo sila ng isang masaklap na konklusyon na manipula ng isang catfish si Denali na tapusin ang kanyang kaibigan para sa malaking perang kahit kailan ay hindi naman niya makukuha. Nang sabihin ng mga investigador kay Denali na nadiskubre nila ang mga pag-uusap nila ni Tyler, at na ang lalaki ay isang catfish at hindi talaga mayaman, na-realize ng babae na wala na siyang kawala. Inamin niya ang lahat tungkol sa planong krimen, pati na rin ang naging papel ng kanyang mga kasabwat. Dahil dyan, isa-isa na ngang inaresto ang mga ito. Si Darren Schillmiller aka Tyler bilang mastermind, si Caleb Leyland ang nagpahiram ng sasakyan, at si Caden McIntosh naman ang mismong tumapos kay Cynthia. Ang detalye naman tungkol sa partisipasyon ng dalawang menor de edad na sangkot ay hindi na isa publiko. Noong June 9, in-interview ng mga federal agents at Indiana Police si Darren Schillmiller tungkol sa nangyari kay Cynthia Hoffman. Bahagyang ikinagulat ng lahat ang walang pag-aalin lang ang pag-amin nito na siya nga ang nag-utos kay Denali na gawin ang krimen.
Ayon sa kanya, hindi daw niya sinabi kung sino ang magiging biktima. Ang dinikta niya lang ay kung ano ang gusto niyang gawin dito. Ipinakita rin niya ang mga larawan at videos ng biktima nung ito'y nakatali at buhay pa. Pati na rin nang ito ay wala na at itinapon na sa ilog. Inamin din niya na pagkatapos ng ginawa kay Cynthia, blinakmail niya si Denali na gumawa uli ng katulad na krimen. Pero tumanggi na ito. Nang narealize niya na hindi niya na makontrol si Denali na gawin ang kanyang gusto, ginost niya na ang babae. Tulad ni Denali, nakitaan din si Darin ng child pornography sa kanyang phone at computer. At sa kasong yan nga siya unang naaresto. Nang lumaon ay nailipad rin siya patungong Alaska para harapin ang kaso tungkol sa nangyari kay Cynthia. Noong June 13, idinaos sa Faith Christian Community Church ang funeral ni Cynthia Hoffman na dinaluhan ng maraming taong malapit at nagmamahal sa kanya. Pinangunahan ng amang si Timothy at mga kapwa nitong motorcycle riders ang paghahatid kay Cynthia sa kanyang huling hantungan. Dahil sa pandemya, na-delay ng ilang taon ang paglilitis sa mga akusado sa kasong ito. At noon lang 2024 sila nalitis at nahatulan. Si Caleb Leyland ay nag-plead ng guilty sa kasong second-degree murder at nahatulang makulong ng 30 taon at may chance for parole after 10 years. Noong una, si Caden McIntosh na direktang pumatay kay Cynthia ay nag-plead ng not guilty sa kasong first-degree murder. Pero kalaunan ay tinanggap na rin ang plea deal para sa second-degree murder. Hindi ako makahanap ng article tungkol sa mismong sentencing niya, pero gaya ni Caleb, 30 to 85 years in prison din ang posible niyang naging parusa. Si Darren Shillmiller ay nag-plead ng guilty sa kasong solicitation to commit first-degree murder at nasentensyahan siyang makulong ng 99 years na may tsansang maparol after 45 years. 30 years imprisonment naman ang hatol sa kanya para sa mga kasong related sa child pornography. Gaya ni Shillmiller, si Denali Bremer din ay nahatulang makulong ng 30 years para sa mga kasong related sa child pornography. Tulad ng iba, naghain din siya ng guilty plea para sa kasong first-degree murder ni Cynthia. Sa kanyang sentencing statement, nagpahayag siya ng pagsisisi sa ginawa kay Cynthia at inako niya ang responsibilidad sa krimen. Gayunpaman, sinabi niya sa judge na naniniwala siyang kaya niya pang magbago. Hindi naman ito sinang-ayunan ng korte na tinawag siyang worst offender. At para sa pagpaslang sa kanyang matalik na kaibigan, hinatulan siyang makulong ng 79 na taon. Ang pamilya ni Cynthia, lalo na ang kanyang amang si Timothy, ay walang pinalagpas na hearing ng kaso, kahit na minsan ay napakahirap nito para sa kanila. Ilang buwan matapos masentensyahan sila Bremer at Shillmiller, nagpahayag si Timothy ng satisfaction dahil unti-unti nang nakukuha ng anak ang hustisya. Subalit ang tadhana, minsan ay sadyang malupit at mapaglaro. Noong June 2, 2024, eksaktong 5 taon matapos mawala ni Cynthia, naaksidente si Timothy at ang kanyang asawa habang nagdaraos ng memorial motorcycle ride para sa death anniversary ng anak. Naisugod ang dalawa sa ospital. Si Barbara ay nagtamo ng malalalang injuries pero siya ay nabuhay. Sa kasamang palad, si Timothy ay idineklarang dead on arrival sa edad na 58. Gaya ng ginawa nila noong funeral ni Cynthia 5 years ago, inihatid din ng mga kasamahan niyang rider si Timothy sa kanyang huling hantungan. Nagdadalamhati man, ikinagagaan na lang ng kanilang loob na sa wakas ay nagkasama na muli ang mag-ama. Ang kasong ito ay tunay ngang napaka-tragic. Una na siyempre dahil sa murang buhay na kinitil dahil sa walang kwentang dahilan, dahil sa isang ilusyon. Nariyan din ang nasayang na kinabukasan ng mga kabataang nagpasilaw sa pera at gumawa ng mga desisyon na hindi na nila maibabalik. Ang mga pamilya ng biktima na mga nahatulan at ang buong komunidad ay habang buhay ding mumultuhin ng kinasapitan ng masayahing si Cynthia Hoffman sa kamay ng kanyang pinagkatiwalaang kaibigan. Ano ang masasabi niyo sa kasong to? Sa tingin niyo, naging patas ba ang hatol sa mga sangkot sa krimen? I-share niyo lang ang inyong opinion sa comment section. Thank you for watching. Bye!